na mga napaulat na nasawi bunsod ng pagtama ng bagyong Juan, nadagdagan pa. Government contractor na nakasira ng Navotas Dike sasampahan na ng kaso ng Department of Public Works and Highways. Nasirang bahagi ng Baler Kasiguran Road sa Aurora, maaari ng daanan. Power restoration sa mga lugar na lubhang napinsala ng bagyong Juan, minamadali na. Pilipinas, may dalawang opsyon. Oras na lumabas ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon sa Department of Justice. At resolution para huwag bigyan ng anumang clearance si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico inihain sa Kamara. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, November 11, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa mga balita ngayong tanghali. Puspusan na ang isinasagawaang power restoration ng Isabela Electric Cooperative upang maibalik ang supply ng kuryente sa lalawigan ng Isabela. Tumutulong na rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapabilis ang kanilang operasyon. Narito ang report ni Benedict Samson. Umabot sa 33 bayan at syudad sa lalawigan ng Isabela ang nawalan ng kuryente sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo noong linggo ng gabi. Sa video na ito ng UNTV News and Rescue Team Isabela, makikita ang pagputok ng ilang transformer habang nananalasa ang bagyong Juan. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagkaroon ng unscheduled power interruption dahil sa tripping ng Santiago-Batal Line. Ayon sa ISELCO, sa ngayon ay puspusan ang kanilang mga tauhan para maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar sa lalawigan. At para mas mapabilis pa ang power restoration, tutulong na rin sa ISELCO ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Anyway, katuwang din ho nila yung Isabela Clearing Operation Team ho natin na yan ho ay kinabibilangan ng PNP, Bureau of Fire Protection, ang Public Safety Office ho natin, mga kasundalon ho natin, and even yung WASAR team ho natin ay tumutulong na rin ho sa clearing operation para nang sa ganun mas mapabilis yung pagbabalik ho o pagre-restore ng supply ho ng kuryente sa 33 na mga bayan at syudad. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lubos maisip ng ilang residente ng Aurora Province kung paano sila babangon sa pinsalang idinulot sa kanila ng bagyong Juan. Ngunit ang pamahalaang panlalawigan nangakong tutulong para mabilis na maitayo ang mga nasirang bahay sa lalawigan. Narito ang report ni Asher Katapan Jr. Halos mawasak ang buong tindahan ng pamilya ni Lito Torre na nakatayo lang kasunod ng Sabang Beach sa Baler, Aurora. Ito ay matapos hampasin ang malalakas na alon ng coastal area ng bayan kasabay ng pananalasa ng bagyong Juan. Sa lakas ng alon, umaapaw ito sa mga seawall at humahampas sa mga madadaan ng infrastruktura. Ngayon ko lang naranasan yun dito. Yung natural na niya, yung konti lang. Ano lang siya, ibanayad lang na po, hanggang doon sa makakarating nga sa eskwela. Pero hindi ganun kalaki. Yung kahapon talagang hanggang baywang talaga. Tinangay din ang alon ng ilang mga kagamitan at paninda nila kaya hindi niya rin malaman kung paano ang pamumuhay nila sa mga susunod na araw. Aniya, kailangan niya ng tulong mula sa pamahalaan. Marami, talagang pagtutuunan nila kami ng pansin. Kumbaga, kailangan namin talaga ng financial drain. Kasi malaki itong sira sa amin. Takot din ang naramdaman ni Joel Corong sa mga oras na hinahampas ng malalakas na alon ang kanilang bahay sa coastal area ng Barangay Zambales sa Baler.
pinasok ng makapal na buhangin ang kanilang bahay habang napinsala rin ang bahagi nito. Kaya umaasa rin siya ng tulong mula sa gobyerno. Tulong sa mga kasi yung mga gamit namin na iba na abot po ng alon. Yung iba po namin gamit yun, abot po ng alon. Bukod sa kanila, ilan pang pamilya ang hindi lang napinsala ang bahay kundi totally washed out o nagiba ang kanilang pamamahay. Inaalam pa ng Aurora Provincial Risk Reduction and Management Office kung gaano karami pang bahay ang napinsala sa bawat bayan sa lalawigan. Gayunman, sinabi ni Aurora Governor Isidro Galban na nakahanda sila na magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Uwan. Noon na lang muna natin, syempre, ang food and medicine. And then naka-house muna sila sa ating evacuation center temporarily para habang gumagawa tayo ng mga kailangan natin gawin para magawa ulit natin yung kanilang mga bahay at hindi naman pwedeng pabayaan natin. So nagpo-provide din kami ng mga construction materials at yun ay nilalaan naman namin depende sa pondong nakalaan sa provincial capital. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 903 na mga eskwelahan sa bansa ang napinsala ng Super Typhoon Uwan. Batay sa Rapid Damage Assessment ng Disaster Risk Reduction and Management Service ng Department of Education. Higit 3,000 sa mga classrooms o silid-aralan nito ang nagtamo ng minor damage. Higit 1,000 naman ang nagtamo ng major damage habang halos 600 ang tuluyang napinsala. Samantala, batay sa pagtaya ng ahensya, nasa higit 158 million pesos ang kakailanganing pondo para sa pagsasaayos ng mga napinsalang silid-aralan. Mayroong naka-preposisyon na 1 billion pesos na halaga ng ayuda ang Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng mga nagdaang bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, na ang 500 million pesos na halaga ng ayuda dito ay nakalaan para sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Kasama sa ayudang ito ang mga farm inputs gaya ng palay, mais, high-value crop seedlings, animal feeds at fingerlings. Mayroon ding maaaring ipautang na 25,000 pesos sa ilalim ng Survival and Recovery Loan at Indemnification Program na maaaring bayaran sa loob ng 3 taon na walang interes. Nadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pagtama ng bagyong Uwan. Marami rin ang nananatiling problemado sa linya ng komunikasyon. Para sa detalye may ulat si Leia Ilagan live. Leia, ilan na ang reported deaths sa bagyong Uwan sa oras na ito? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Mula sa 2 kahapon, umabot na sa 6 ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Uwan. Sa datos ng NDRRMC ngayong umaga, lumalabas na 3 ang napaulat na nasawi sa Region 2, isa sa Region 5, isa sa Region 6 at isa rin sa Region 8. 13 naman ang napaulat na nasaktan. Umabot naman, Ella, sa mahigit sa 652,000 na pamilya ang apektado ng bagyo. Katumbas siya ng 2.3 million na individual. Sa naturang bilang, mahigit sa 231,000 na pamilya pa rin ang nasa mga evacuation center na katumbas ng mahigit sa 803,000 na individual. Samantala, hindi pa rin, Ella, na ibabalik ang linya ng komunikasyon sa ilang mga lugar na sinalanta ng bagyong Uwan. 30 sa mga syudad at munisipalidad ang wala pa ring linya ng komunikasyon. 22 sa mga ito ang mula sa Region 5, 5 sa Region 1 at 3 naman sa Region 3. Dahil dyan, nakikipag-ugnayan ang NDRRMC sa mga telco para sa pagsasaayos ng linya ng komunikasyon sa nasabing mga rehiyon. Sinabi rin ng NDRRMC na 20 munisipalidad ang problemado sa supply ng tubig habang nasa 394 naman ang problemado sa supply ng kuryente. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan.
Umabot na sa 232 ang naiulat na nasawi habang 112 naman ang nawawala dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Pinakamaraming nasawi sa lalawigan ng Cebu na sinundan ng Negros Island, Agusan del Sur, Capiz, Dinagatan Island at Southern Leyte. Nasa 523 naman ang nasaktan dahil sa Bagyong Tino na karamihan din ay mula sa Cebu habang ang iba ay mula sa Leyte, Negros Occidental, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Matatandaang labis na sinalanta ng Bagyong Tino ang maraming lugar sa Visayas matapos maglandfall sa iba't ibang lugar na nagresulta ng matinding pinsala sa bansa bago tuluyang lumabas ng PAR noong November 6. Magsasampa ng kaso ang Department of Public Works and Highways o DPWH laban sa government contractor na Hightone Construction and Development Corporation. Bunsod ito ng kabiguan ng kumpanyang ayusin ang nasirang bahagi ng Navotas City Coastal Dike noong isang taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ita-take over na nila ang pagkukumpuni o reconstructioning ng dike. So siyempre, kahit maliit lang, kahit sabi mo 20 meters lang yung pinapagawa, lahat ng tubig doon papasok. Yung hindi ginagawa ng Hightone, kailangan gawin na yon. Tapos kakasuhan ko na lang yung Hightone at babawiin na lang natin yung pera doon. Pero hindi na natin sila hihintayin. October 2024 nang bumangga ang isang dredging barge na pag-aari ng Hightone Construction sa konkretong istruktura sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine na naging sanhi ng pagbagsak ng isang bahagi nito. Ang naturang bridge ang sinasabing dahilan kaya lumala ang pagbaha sa mga lugar sa tabing dagat nitong pagtama ng Super Typhoon Uwan. Suspendido muna simula kahapon ang biyahe ng Philippine National Railways o PNR mula Naga hanggang Legazpi. Sa kasagsagan ng Bagyong Uwan, nasira ang PNR Bridge na nagdudugtong sa San Rafael at Maipon sa Ginubatan Island. Sa ngayon ay nagsasagawa na ang Department of Transportation o DOTR ng assessment at repair works. Magsasagawa rin ang PNR ng pagsusuri sa buong ruta ng Bicol Commuter Train upang masigurong walang iba pang istruktura ang naapektuhan ng malakas na bagyo. Malawak ang naging pinsala ng Bagyong Uwan sa mga taniman sa lalawigan ng Nueva Ecija. Daing na mga magsasaka sana ay matulungan sila upang agad na makabangon. Mula sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, may report si Charles Magusib live. Charles, kumusta ang mga magsasaka ng gulay dyan sa inyong lugar? Yes, Aga. Ma'am, at ngayon po malungkot po ang ating mga kababayang magsasaka dito sa Cabanatuan City. Dahil malaking pinsala ang sa kanilang pananim sa nagdaang bagyo. Nagsimula ng mag-ayos ang mga kababayang nating magsasaka sa kanilang mga taniman dito po sa Barangay Sampaloc sa bayan ng Talavera matapos ang pagdaan ng Bagyong Uwan. Halos malanos ang bunga ng kanilang mga tanim na sitaw, sili, kamatis. Ang ibang tanim ay lubog pa rin sa tubig hanggang ngayon. Ang mga palayan ay nasira ang lupa. Si Tatay Gudencio Bulanadi, bagaman maagang nakaani, ang kanyang pananim na ampalaya at ilang gulay, problema niya at kung paano ito maipapaubos para hindi mabulok. Anya, naisip niyang ialok ang mga gulay upang kahit paano ay kumita. Panawagan ng mga magsasaka, sana ay matulungan sila kaagad upang makabawi sila sa kanilang mga kabuhayan. Bali ngayong araw po na ito, andito po tayo ngayon sa Barangay Komunal, Cabanatuan City. At dito po sa lugar natin, ang tanimang sili ni Nanay Nena ay problema din po nila kung paano ito makaka-recover dahil nalubog nga po ito sa baha yung kanyang mga tanim dito. At mamaya po, mag-iikot din po tayo para makakuha pa po tayo ng ilang impormasyon at kakausap pa po tayo ng mga magsasaka natin
na naapektuhan nitong bagyong Uwan at nasira din po yung kanilang mga pananim. Particular dito po, may mga taniman din po ng sitaw na nadamay din po. At yan po muna ang ulat natin. Balik po sa inyo dyan po sa... Alright, maraming salamat Charles Magusib Jr. Nadadaanan na ng ilang light vehicles ang bahagi ng Baler Casiguran Road sa probinsya ng Aurora. Nasira ang naturang kalsada ng malalakas na alon sa pananalasa ng bagyong Uwan. Mula sa Dipakulaw, Aurora, alamin natin ang updates mula sa report ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, anong mga sasakyan pa lang yung pinapayagang dumaan dyan sa nasirang bahagi ng Baler Casiguran Road? Yes, Aga, simula pa lang kagabi ay nadadaanan na ng light vehicles itong Baler Casiguran Road. Partikular na dito sa bahagi ng Sitio Ampir, Barangay Gupa, Dipakulaw, Aurora. Wala pa mang opisyal na anunsyo mula sa mga lokal na pamahalaan sa Aurora ay pinayagan na ang pagdaan ng ilang motorista sa bahagi ng naturang kalsada. Ito ay matapos magtamo ng malaking pinsala ang bahagi ng National Road kung saan nasira ang halos buong kalsada at nagkapira-piraso ang mga semento at espalto. Kumukonekta ang bahagi ng kalsadang ito sa Kapitolyo ng Aurora at sa tatlong bayan ng sa hilagang parte ng lalawigan. Kabilang dito ang munisipalidad na Tinalungan kung saan naglandfall ang sentro o mata ng bagyong Uwan. Ayon kay Aurora Governor Isidro Galban, hindi sila makakuha ng updates sa mga sitwasyon sa tatlong bayan sa mga nagdaang araw dahil hindi ma-access sa mga ito dulot ng hindi madaan ng kalsada. Ito ay dahil nawalan din ng serbisyo ng kuryente at telco o cellphone signals sa mga lugar. Bagaman tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora na may sapat na relief goods na nakaposisyon sa mga kaukulang lugar sa lalawigan bago pa man ang pananalasa ng bagyo. Kasabay nito, patuloy pa rin ang pagkukumpuni sa Baler Casiguran Road, pangunahin na ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nakaantabay at tumutulong ang mga kawani ng iba't ibang kaukulang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang mga tauhan ng Philippine Army na nagbabantay rin para sa seguridad ng mga motorista at komunidad. Aga sa ngayon ay tirik na tirik ang araw at maaliwalas ang panahon dito sa probinsya ng Aurora, partikular na sa mga bayan ng Baler at Dipakulaw. Banayad na rin ang mga alon sa itong nakikita nyo sa likod ko na noong kasagsagan ng bagyong Uwan ay talagang umaabot yan ng halos sa 30 to 50 feet. Mamaya ay susubukan din natin na makalusot at makapunta sa bayan ng Dinalungan kung saan nga unang tinamaan ng sentro ng bagyong Uwan ang naturang bayan upang alamin ang sitwasyon doon. Yan muna ang latest dito sa probinsya ng Aurora. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Binawasan na ng pamunuan ng Magat Dam ang nakabukas na gate para magpakawala ng tubig. Mula sa Ilagan City, Isabela, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, sa mga oras na ito, ilang gate na lang sa Magat Dam ang nakabukas at gaano na lang karaming tubig ang pinakakawalan nito? Magandang tanghali, Ella, mula nga sa 7 gate na binuksan kahapon as of 8 a.m. kanina ay ginawa na lamang ito sa 5. Alas 11 ng umaga kahapon nang buksan ang lahat ng 7 gate ng Magat Dam dahil sa laki ng volume ng tubig.
Ayon sa NIA Magat River Integrated Irrigation System, 8,196 cubic meters per second ang inflow o dami ng tubig na pumapasok sa naturang dam, kung kaya't kinailangan na buksan ang lahat ng gate. Umabot din sa 192 meters above sea level ang tubig sa dam, malapit na sa normal high water level na 193 meters. Dahil naman sa pagpapakawala ng tubig na sinabayan pa ng pagbaba ng tubig mula sa mga bulubunduking lugar, ay binaha ang ilang low-lying area sa lalawigan ng Isabela. Pero kanina ngang alas 8 ng umaga binawasan na at ginawa na lamang 5 gate ng Magat Dam ang nakabukas. Ayon pa sa NIA Maris, nasa 2,324 cubic meters per second na lang ang inflow o ang pumapasok na tubig sa dam dahil na rin sa tumigil ang malakas na buhos ng ulan na dala ng bagyong Uwan. Dahil din nga sa pagbabawas ng nakabukas na gate ay inaasahan din na unti-unti nang nguhupa ang tubig baha dito nga sa mga binahang lugar sa lalawigan ng Isabela. At yan muna ang ating update mula rito sa Ilagan City, Isabela. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Isinumiti na ng Cebu Provincial Government sa Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga dokumento para sa investigasyon sa umano'y foreign trips ng ilang opisyal habang tinatamaan ng bagyong Uwan ang lalawigan. 9 na opisyal ng lalawigan ang bumiyahe papuntang UK, kabilang ang 8 alkalde at 1 miyembro ng sangguniang panlalawigan. Bukod sa mga opisyal sa Cebu, binatikos din ang pagiging missing in action ni Isabela Governor Rodolfo Albano III na nasa Germany para sa agricultural fair kahit na natamaan din ng bagyong Uwan ang kanyang nasasakupan. Ayon sa DILG, maaaring patawan ng criminal at administrative offense ang mga lokal na opisyal na umalis ng bansa mula November 9 hanggang 15 sa kabila ng ipinagbabawal na foreign travel habang nagaganap ang disaster preparedness at response operation. 5 bahay ang nasira ng tuluyan sa bayan ng Bontoc Mountain Province matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Samantala sa Baguio City, nananatiling sarado ang mga pampublikong park para sa clearing operations habang bukas naman ang mga libreng charging stations para sa mga residente. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doctulero live. Grace, habang patuloy ang pagtugon sa Bontoc, ano naman ang sitwasyon ngayon sa Baguio City lalo na sa mga lugar na isinailalim sa clearing operations? Yes, Ella, sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang ginagawang clearing operation ng lokal na pamahalaan dito sa Baguio at patuloy din ang power restoration ng Beneco sa mga lugar o barangay dito sa Baguio City na nawalan ng supply ng kuryente dahil nga sa bagyong Uwan. Ayon sa Bontoc Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, sa pamamagitan ng kanilang Emergency Operations Center, 5 bahay ang nasira sa iba't ibang barangay ng bayan. Kabilang sa mga ito ang isang makeshift house sa Agcuyo, Barangay Samuki, isang bahay sa Amani, Barangay Bontoc, Ili, na binura ng landslide, isang tirahan sa Barangay Tokokan na tuluyang natabunan ng lupa, isang ginagawang bahay sa Sukit, Barangay Samuki na nasira dahil sa soil erosion, at isang bahay sa Barangay Alab proper na totally damaged din. Sa kabila ng mga nasira, walang naitalang nasawi. Patuloy naman ang monitoring ng MDRRMC at pakikipag-ugnayan sa mga barangay DRRM committees para sa response at recovery efforts. Samantala, sa Baguio City naman, nananatiling sarado ang lahat ng mga public parks kagaya ng Burnham Park, Botanical Garden at Mines View Park upang bigyang daan ang clearing operations at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Bukas naman ang mga libreng charging stations sa Baguio City Hall lobby hanggang alas 10 ng gabi at sa Baguio Convention and Cultural Center na magdamag na operasyon para sa mga apektado ng power outage. Pinagutos din ng Malacanang ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Cordillera,
Region ngayong araw, November 11, sa ilalim ng Memorandum Number 106 upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Samantala, tuloy ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at suspendido ang number coding sa Baguio City. Paalala ng mga otoridad na manatiling alerto at sa oras ng emergency, tumawag agad sa 911. Ella, sa ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng mahinang mapag-ulan na may kasamang hangin at mahamog ngayon dito sa Baguio City. Kaya naman paalala ng mga otoridad sa mga motorista at sa mga bibiyahe dito sa Baguio City na mag-ingat dahil nga sa mga nararanasang zero visibility dahil sa makapal na hamog. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Mahaba ang pila ng mga residente sa mga gasolinahan isang araw matapos tumama ang bagyong Uwan. Isang generator shop din sa Daet, Camarines Norte ang dinumog ng mga tao. Mula sa Camarines Norte, may report si Lizelle Nael live. Lizelle, sa ngayon ba ay may nabibili pang krudo at gasolina ang mga taga Camarines Norte? Yes, dalawang araw mula nang manalasa ang bagyong Uwan dito sa Camarines Norte. 2 araw na ring nagtitiis sa kawalan ng supply ng kuryente ang mga residente dito. Kaya naman talagang pinilahan ng mga residente ang ilang gas station sa bayan para bumili ng krudo. Gagamitin nila ito para naman paandarin ang binili rin nilang generator set para sa kanilang bahay at sa iba ring mga establishmento. Abala rin ang mga repair shop para naman sa mga nasiraan ng generator set gaya ni Nonilon Gumabaw na dumayo pa dito sa Daet mula sa kanilang lugar sa bayan ng Basud para lang maipaayos ang kanyang generator. Kahit pa paano, nakakapag-ano ng ano yan sa ilaw at saka yung pag-charge ng mga cellphone. Malaking tulong na. Kasi lalo ngayon, importante may komunikasyon. Kaya lahat ng cellphone ngayon, lubat. Tulad sa amin, nabagsakan yung ano ng linya ng kuryente. Kaya di pa namin alam kung kailan magkakakuryente sa amin. Kasi putol yung mga wire. Ayon naman sa shop owner na si Maria Luisa Ruadel, naubos na ang 23 units nila ng generator set dahil sa pangangailangan ng publiko. Sa kabila ng nangyaring kalamidad, blessing anya ito sa kanya dahil wala siyang benta nitong mga nakaraang buwan. Nagkakahalaga ang isang generator set ng 12,000 pataas depende sa wattage. Blessing po sa akin kasi nung nagdaang mga buwan, wala talaga kami yung kita kasi maraming competition. Ito talagang inaasahan ko na once na bumagyo, magkakaroon ka, makakakupan ko, masusolve ko lahat ng problema. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang assessment at inspection ng Camarines Norte Electric Cooperative o Canoreco. Subalit wala pa rin kasiguraduhan kung kailan maibabalik ang supply ng kuryente. Sa mga wala namang generator, maaaring makapag-charge ng libre ng gadget sa provincial capital, pati na rin sa ilang pribadong individual na nag-o-offer ng libreng charging. Napakalaga po ito dahil sa trabaho. Kailangan kong pakontak yung mga kasama sa trabaho para maituloy yung na-operate namin sa work. Samantala, nagkalat naman ang mga basura at buhangin sa ilang bahagi ng kalsada sa Cory Aquino Boulevard sa Barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte. Ito ay bunsod ng pagsampa ng tubig dagat hanggang sa kalsada noong nanalasa ang bagyong Uwan sa lalawigan. Aga, sa ngayon ay maganda na ang panahon dito sa amin sa Camarines Norte at tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang clearing operation lalo na dun sa mga nagtumbahang mga malalaking puno sa mga kalsada. Sa ngayon ay wala pa rin kaming impormasyon kung kailan babalik ang supply ng kuryente. Yan muna ang latest mula dito sa Daet, Camarines Norte. Balik sa inyo, Aga. Alright, maraming salamat, Lizelle Nael. Isinisisi ng isang senador sa korupsyon
ang mapaminsalang epekto ng pananalasa ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Ito ay matapos mapaulat na higit 200 na ang namatay sa Cebu dahil sa nagdaang bagyo. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, bakit daw dapat isisi sa korupsyon ng mga casualties at pinsalang dulot ng bagyo? Yes, Ella, ayon kay Senator Bam Aquino, bilyong piso ng pondo ang nakalaan sa Cebu para sa flood control projects. Pero sa kabila nito, bigo nitong protektahan ang mga residente mula sa matinding pagbaha. Mariing kinondena ni Senator Bam Aquino ang katiwalian na nasa likod umano ng higit 200 napaulat na nasawi sa Cebu at iba pang casualties sa iba't ibang lugar dahil sa magkasunod na bagyo na pumasok sa bansa. Sa pahayag na inilabas nito, sinabi ng senador na nakakamatay ang nangyayaring katiwalian at kasakiman dahil ito ang rason ng pagkawala ng mga buhay, pagkawasak ng ari-arian at pagkawala ng pinagkakabuhayan ng mga tao. Dagdag pa nito, bilyong piso ang nakalaan para sa mga flood control projects, partikular na sa Cebu, ngunit hindi naman ito napapakinabangan sa panahon ng sakuna. Biguan niya nitong protektahan ang mga residente sa matinding pagbaha, bunsod umano ng substandard construction sa mga ito. Samantala, nananawagan naman ang senador ng pananagutan mula sa mga nasa likod ng mga maanumalyang flood control project matapos ang nangyaring pananalasa. Bukod sa accountability, kailangan din anya ng pangmatagalang reforma o solusyon upang hindi na maulit ang ganitong trahedya sa hinaharap. Ela, nitong Hulyo, naghain sa Senado ng resolusyon upang imbestigahan ang mga flood control projects ng gobyerno. Yan muna ang update mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Ella. Alright, maraming salamat, Ivan Alvarez. Iniimbestigahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang false fire alarm na nakaabala sa operasyon ng Air Traffic Management Center kanina. Nangyari ang insidente bandang 1:24 ng madaling araw na naging sanhi ng pag-activate ng mga safety protocol at pansamantalang flight delays. Nag-resume naman ang normal operations dakong 2:50 ng madaling araw at na-lift ang lahat ng travel restrictions pasado 3:00. Inihain ngayong araw sa Kamara ang isang resolusyon kontra kay resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang detalye ng ulat, ihahatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, tungkol saan itong resolusyon na ito laban kay Zaldico? Alright, balikan po natin ang pag-uulat niya ni Rosalie Coz. Hindi pa makumpirma ng International Criminal Court o ICC ang ulat na mayroon nang inilabas na warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay ayon sa spokesperson ng ICC na si Fadi El Abdallah. Noong weekend, sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na meron ng inisyong arrest warrant ang ICC laban kay Senator de la Rosa. Si Senator de la Rosa ay dating hepe ng Philippine National Police o PNP sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung kailan naging mainit ang war on drugs na siya namang dahilan ng pagkakakulong ngayon ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. May dalawang opsyon o pagpipilian ang pamahalaan ng Pilipinas sa isyu ng posibleng paglipat ng kustodiya kay Senator Ronald Bato de la Rosa kapag may arrest warrant na laban sa kanya. Ayon sa Department of Justice, pinag-aaralan na ng gobyerno kung alin dito ang gagamitin. Ang kabuang ulat, ihahatid ni Dante Amento live. Dante, ano ba itong dalawang option na ito? Magandang tanghali, Ella. Muli ngang nilinaw ng Department of Justice o DOJ na sa ngayon ay wala pa silang nakita o natanggap ng sinasabing warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa
mula sa International Criminal Court o ICC. Sa ilalim anya ng proseso, dadaan ito sa Department of Foreign Affairs o DFA at ang DFA naman ang magbibigay ng impormasyon sa DOJ. Kung sakali mang Ella na mayroon na anyang arrest warrant, dalawang opsyon ang mayroon ang pamahalaan ng Pilipinas. Ito ay maaring surrender o isusuko si Senator De La Rosa sa ICC gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa pang pwedeng gawin ay extradition pero mas matagal anya ito na proseso dahil dadaan pa sa korte sa Pilipinas. Pinag-aaralan anya ng DOJ kung ano ang gagawin nila kung sakaling mayroon ng aktwal na warrant of arrest. Dagdag pa ng kagawaran, hinihintay din nila ang desisyon ng Supreme Court sa petisyon ng kampo ng dating Pangulo kaugnay sa pagsuko sa kanya sa ICC. Maging batayan ng DOJ ang resolusyon kung ano ang gagamiting opsyon na aplikableng gagawin. Sa huli, nilinaw ng DOJ na susundin ito o ipatutupad nila ang warrant of arrest kapag mayroon na itong aktwal na natanggap ang pamahalaan. Ella, sa ngayon, ang gaya nga ng binanggit ng DOJ kanina, dito sa dalawang opsyon ay wala pa silang tiyak kung alin dito ang kanilang gagamitin dahil nga sa nakahaing ngayong kaso ng dating presidente diyan sa Korte Suprema kung saan kinukwestiyon ng kampo ng dating punong ehekutibo yung pagsuko sa kanya. So dalawang opsyon, either surrender o extradition, which is nga gaya ng nabanggit ng DOJ, medyo mahaba-habang proseso. It would take daw ng mga ilang buwan kapag ka-extradition dahil maaari kasing questionin ng kampo kung sakali ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito sa korte natin sa Pilipinas kapag extradition ang gagamitin. Yaman ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Inihain ngayong araw sa Kamara ang isang resolusyon kontra kay resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang detalye ng ulat ihahatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, tungkol saan itong resolusyon na ito laban kay Zaldico? Aga may natanggap umanong impormasyon si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na nag-a-apply umano ng accountability clearance ang nagbitiw sa pwestong si Ako Bicol Party List Representative Eli Zaldico dito sa House of Representatives. Si Eli Zaldico o Zaldico ay iniuugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Bunsod nito, naghain ng resolusyon si Congressman San Fernando para hikayati ng Kamara, National Bureau of Investigation at iba pang kinauukulang ahensya ng pamahalaan na huwag maglabas ng clearances o anumang kahalintulad na government documentation kay Ko. Ito ay habang nasa ilalim ng investigasyon si Ko. Pakinggan natin ang pahayag ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. While it will not absolve him from the crimes or alleged crimes that he might or he committed, pwede niyang masabi, wala nang hold sa akin yung house kasi meron na akong accountability clearance . Ayon pa kay Congressman San Fernando, ang pagpapahintulot na mabigyan ng clearance ang isang dating opisyal na tumatangging bumalik ng bansa at humarap sa investigasyon ay pagsisantabi sa public trust at nagpapahina sa anti-corruption efforts. Nagpapakita rin ito ng impunity sa gitna ng seryosong aligasyon. So that's the purpose of the resolution. What we are trying to say is wag siyang pakawalan o wag ibigay yung clearance sa kanya ng House of Representatives and other national government agencies pending the itong mga investigasyon patungkol sa kanyang naging role. Ayon naman kay House Secretary General Cheloy Garafil, lahat ng empleyado ng Kamara ay required na kumuha ng clearance mula sa tanggapan pagkatapos ng separation from service.
Samantala, aga wala pa namang response si House Secretary General Cheloy Garafil nang tanungin natin kung mag-i-issue ba ang kanyang tanggapan ng accountability clearance kay dating Congressman Saldico na kumakaharap sa mga seryosong aligasyon at matinding kontrobersya sa gitna ng corruption scandals sa flood control projects ng pamahalaan. Balik sa iyo, Aga. Rosalie, sa kampo ni Zaldico, meron bang opsyon na binanggit na maaaring magsalita si Zaldico pagdating sa investigasyon kahit sa pamamagitan ng online or via Zoom conference? May option bang ginanon yung, may sinabi bang ganong option yung kampo ni Zaldico, Rosalie? Maraming salamat, Rosalie Coz. Mahigit 3,000 residente sa Taiwan ang inilikas matapos maglabas ng land warning ang mga otoridad bago ang paglapit ng bagyong Fungwong na inaasahang magdudulot ng malakas na ulan sa silangang kabundukan ng isla. Ayon sa forecast, maglalandfall ang bagyo sa Kaohsiung sa timog-kanlurang bahagi ng Taiwan ngayong Miyerkules matapos manalasa sa Pilipinas at magdulot ng 6 na pagkasawi. Pagkatapos tumawid ng Taiwan, tatahakin ng bagyo ang silangang bahagi ng bansa patungo sa Pacific Ocean sa kahabaan ng Taitung at Hualien. Nanawagan naman si Taiwan President Lai Ching-te sa publiko na iwasan ang mga kabundukan at baybaying lugar upang makaiwas sa panganib. Patuloy na nakararanas ng cancellations at delays ang mga major airports sa US sa kabila ng posibilidad ng pagtatapos ng pinakamahabang government shutdown sa kasaysayan ng Amerika. Ayon sa American Airlines, ang pinakamalaking passenger airline sa bansa, mahigit sa 250,000 na mga pasahero nito ang naapektuhan ng canceled flight nitong nakaraang weekend. Ipinag-utos na ni US President Donald Trump sa kanyang Truth Social post ang agarang pagbalik ng lahat ng traffic controllers sa bansa. Nagbabala rin ito ng posibilidad ng malaking penalty sa mga hindi magre-report sa trabaho sa panahon ng shutdown at $10,000 reward naman sa mga papasok sa kanilang duty. Lumalala ang staffing issues partikular sa traffic controllers sa mga paliparan sa US nitong weekend, lalo't halos 40% ng mga controllers sa 30 US airports ang hindi nagre-report sa trabaho nang magsimula ang government shutdown. Nakakaranas na ngayon ang Iran, lalo ang kabisera nito ang Tehran, ng hindi pangkaraniwang tagtuyot. Ito ay kasunod ng kawalan ng ulan sa bansa, dahilan para maubos ang laman ng kanilang mga reservoir. Dahil dito, nagbabala si Iranian President Masoud Pezeshkian na maaaring ipatupad ang rationing ng tubig sa Tehran at posibleng kailanganing ilikas ang ilang residente kung hindi magiging sapat ang tubig. Apektado ng water crisis ang pang-araw-araw na buhay ng mga residente na umaasa sa mga tangke para sa kanilang mga pangangailangan. Halos paubos na rin ang laman ng mga dam sa Tehran at sa ibang probinsya tulad ng Mashhad na nagdudulot ng pangamba sa kakulangan ng supply ng tubig. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 16, versikulo 13 na nagsasabi, "Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.